Oh my gosh, sobrang throwback. Wow. Nakakatuwa. Hey ATM, this is Coach Julie and I am going to share with you my firsts. I think nasa old house pa ako noon eh. Tapos, I was just, it was my first ever written composition. Kasi before, takot talaga ako na, alam mo yun, magsulat. Kasi ayoko ipakita yung emotions ko or like yung feelings sa ibang tao. Like, takot talaga ako. So, I got scared. Pero at the same time, it's also my work. So, parang feeling ko, it's about time. And it took a lot of, energy and risk para sa akin to like, put it out there. Our very, very first instrument that I learned to play was, siya yung simultaneous eh, pero mas nauna kong matutunan yung piano. And then guitar. Tapos, I think I was 7 or 8. And then, si Papa yung nagturo sa akin magtumugtog ng piano. And I still remember the very first time na tinuruan niya ako ng piyesa. I think yung unang-unang piyesa na natutunan ko was Beauty and Madness by Fra Lippi. It's my favorite song. It's my favorite piece to play. And then ever since, parang nag-piano lessons ako pero hindi rin siya masyadong nag-work kasi nga kinakabisado ko yung mga notes eh. As in like, pagka narinig ko siya, nagpi-play, nakakabisado ko siya agad or like napipick up ko kaagad siya. So parang nadadaya ko na yung mga nakikita ko ng mga musical notes. So tinigil ko na lang mag-piano lessons. And then from then on, nakakabasa naman ako ng mga notes, pero talagang parang tinigil ko na siya kasi mas sinisifra ko na siya or mas widow yung ginagamit ko and rather than like reading the actual music sheet. First public performance. Oh, what you mean? Oh, my first ever. I think my first ever public performance was Little Miss Philippines. And when the night falls. Tawa lang ako ng tawa noon kasi nakikita ko, I was 4 years old. Tapos si Mama, she was pregnant with my younger sister. Oo, tama. Tapos tinuturuan ako ni Mama, nandun siya sa may audience area. Eh, di ba yung audience area doon sa may Broadway Centrum, di ba pag ganun siya? So, nandun siya sa harap. Tapos, pag hinahanap ko si Mama, ginagaya ko na siya. Kasi nga, minsan nakakalimutan ko yung mga sayaw ko, yung mga, kung ano yung gagawin ko. Kino-coach talaga niya ako. As in, #1 teacher ko talaga si Mami. And then, yung time na yon, tawa lang ako ng tawa kasi may isang sobrang malaking screen doon sa harap ng nung sa may mga camera, di ba? Nakikita ko yung sarili ko doon. Sabi ko, ganito pala itsura ko pagka sa TV. Parang nakakatawa yung itsura ko natin. Hindi ko alam kung ba't ako tawa ng tawa. Baka siguro nakakatawa talaga yung itsura ko nung bata ako. Sabi ko, medyo weird itong itsura ng batang to ah. Kaya siguro natatawa. Tapos, tawa ko ng tawa the rest of the performance. Habang kumakanta ng I Wanna Dance With Somebody. Ayun. Si, insert clip. I need a medicine, or a love that forgot not to let. The first concert that I attended, I think, oh my gosh. Yung first concert ko, I think, was concert ata ni Ate Regine yun. Basta nagkaroon siya ng concert sa Aliw eh. I was so young. I couldn't remember which one was that. Basta nasa Aliw Theater kami noon. Natatandaan ko yun. Tapos parang nasa lower box ata kami noon that time. Nasa may bandang kanan kami noon eh. And then she was performing with 2 other artists na hindi ko talaga siya matandaan. Pero that was the very, very first time na sabi ko, wow, ganito pala yung concert, no? Like, ang galing niya, galing talaga niya kumanta. Idol ko talaga si ate, ganyan. Doon ko na-realize, sabi ko parang, gusto ko rin one day, gusto ko rin mag-concert. Tapos, wala, nasarap sa pakiramdam kasi iba yung feeling eh kapag ka nagpo-perform ka or iba rin yung feeling kapag nanonood ka ng actual concert. Ano bang hard album? Ano pa yun eh? Tape pa? Yeah. Oh, as in tape pa naabutan. Dude, as in, marami akong mga cassette tapes sa bahay. Kasi nag-iipon kami ng mga cassette tapes before eh. Tapos, uso pa yung mga cassette na doon nire-record. Tapos, before kasi, okay, quick story lang. So, every time na may kakantahin ako or magre-record ako ng vocals ko,
ipapadala namin kay Papa sa Taiwan kasi he used to work in Taiwan si Papa. OFW siya before. Tapos umuwi lang siya ng mga siguro 6 or 7 years old ata ako noon. Tapos nandito na siya for good, bumalik na siya for good. So trabaho siya doon for a couple of years. Tapos lahat ng mga recorded tapes ko, pinapadala namin ni Mama sa kanya para at least, alam mo yung parang, yung Walkman na pwedeng lagyan ng tape, doon pinapakinggan ni Papa. Anyway, so yung that time, tapes pa yun eh. I think, dalawa yun eh. Isang cassette tape ni Ate Reg, and isang tape din ata ni Sarah. Yun yung may Forever's Not Enough pa yun eh. I think yun yung, tapos naalala ko nun, inaaral ko siya kasi yun yung kakantahin ko for a beauty pageant. Yun yung parang talent portion ko. Kasi mahilig akong isali ng grandmother ko lagi sa mga beauty pageants, contest, ganyan. Tapos kunwari kapag may kailangan ng representative from a school, ako lagi pinapadala, ako lagi yung... So, yun yung talent portion ko. May mga inaaral akong mga songs na yun, cassette tapes pa. Ayun, tapos hanggang sa naging CD, hanggang sa naging, alam mo yun, yung mga VCD, yan. Doon ako nagpa-practice pa noon. Tapos may mga amplifier kami sa bahay. Doon ako nagpa-practice. Pwede mong i-cancel yung boses nung song. Kaya, nakakatuwa lang. Kasi masarap mag-throwback ng mga analog. Yan. Diba? Sino ba first ever collab ko? Christian? Well, actually, yung first collab ko was with Elmo. That was during Party Pilipinas. We did not have... Oh, we did! I think, Nothing's Gonna Stop Us. That's Twin Hearts pa ata yun. Oh my God! Oh my God! Tagal ko na pala, no? Grabe! Batang GMA talaga ako. So anyway, I think yun yung first ever na ni-record namin ni Elmo. Pero yung first ever performance namin na na-collaboration was during Party Pilipinas days. Pyramid yun, Pyramid. It was an experimental collaboration eh. And then parang wow, di namin expect na magpipick up siya ng sobra. And then that's how Twin Hearts started. And then nagkaroon ng Nothing's Gonna Stop Us. Nagkaroon kami ng rendition. Yeah, I think yun yung first eh. Before Christian eh. That was like the first one. Yeah. My first paid gig was at the Stone House. I think yun yung first ever concert or mini concert. Parang gig siya, but like at that time, concert na siya for me. It was an intimate one. Nasa Stonehouse kami na, parang nasa rooftop kami na, tapos nag-organize lang ng, konting like jamming, ganyan, with fans, with supporters. And I still remember Direk Rico was there. And then, natuwa ako eh, kasi sabi ko, wow, ito pala yung feeling pagka-performance talaga, or like kapagka concert, no? And then, from then, na-enjoy ko na siya. Hanggang sa sumunod-sunod na nag-perform ako sa Hard Rock Cafe. And then, nagkaroon na rin ako ng like music museum, hanggang sa MOA Arena, Kia Theater pa yun, hindi pa New Frontier. Newport. Meron din Newport. Tapos, yeah, I still remember that time, Stonehouse kami. Tapos, oh my God, sorry, just quick story, backstory. Since first time ko magko-concert, kasi like 5 minutes nasa banyo pa ako kasi sumasakit yung tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit, parang nasa stress ba ako. Alam mo, para akong dadayariya or something, ganyan. Sabi ko, oh my gosh, hindi pa ako makalabas kasi sabi ko, wait lang talaga, 5 minutes pa. 5 minutes pa, guys. Sorry talaga. Tapos, ayan na, uminom na ako ng gamot. Sabi ko, I'm so sorry kasi talagang ang sama talaga ng tiyan ko that time. Diba, like it happens usually pag kunwari may mga, alam mo yun, kinakabahan ka ba or nasa stress ka ba? Kasi syempre, dami mong iniisip. Tapos, that time, first time ko din na magkaroon ng isang number na like magpa-play ako ng instruments, ganyan. So, syempre, kailangan ko isipin lahat yun, yung skills ko and stuff. Syempre, first timer ko, hindi naman ako sanay sa first time ko ever gig, concert, ganyan. So, wala na-enjoy ko naman siya and talagang sabi ko, I think, it's about time na baka ulitin ulit natin or sana lakihan natin yung venue, ganyan.
Yung first kasi na song ko na nirelease ko was I'll Be There. Sa self-titled album ko yun. Hindi ko alam kung alin yung first kung saan ko siya first narinig ko, kung like sa radyo ba or sa TV. Pero feeling ko sa radyo kasi naalala ko noon nagpo-promote pa kami noon sa mga iba't ibang radio stations, ganyan. Wala pa masyado sa digital noon kasi nga more on radio and TV nga. Tapos narinig ko yung song ko, I think sa Barangay LS ata to, Barangay LS. Sabi ko natuwa ako kasi, wow, narinig ko yung boses ko sa radyo. Wow, singer na talaga ako. Ganun yung pakiramdam. Oh, nakakatawa. May album na talaga ako. And I think kasi pagka performer or singer ka, syempre pangarap mo magkaroon ng mga tracks, diba? Magkaroon mag-album, ganyan. Tapos marinig ng mga tao yung music mo sa radyo or sa TV or sa internet, ganyan. Wala lang, sarap lang sa feeling. First music award moment. Ano ba yung first music award moment ko? Oh! Nung na-awardan ako ng PARI, ng, I think, Gold Record Award ata ito. Tapos, nagulat ako kasi parang mga after a few weeks, nag-gold, nag-platinum, tapos naging diamond na siya. Nagulat ako kasi hindi ko talaga in-expect. I think I was doing Party Pilipinas na ba yun? Or SOP pa? Hindi, Sunday All-Stars or Party Pilipinas. Basta if I'm not mistaken, it's either of the two shows. Tapos nakakatawa kasi parang every other week or every 2 weeks, laging may papasok na taga-pari. Kunwari, like, prod ganyan. Hi, Julie, thank you so much for that. At dahil dyan, may surprise kasi lagi na lang sila may surprise. Ano may surprise yung ganyan. Tapos, lagi silang papasok. Ano kaya meron? Tapos hanggang sa, yun nga, una nag-gold, tapos nag-platinum, tapos nag-diamond na. And I think it's one of the best feelings kasi ito yung pagka nakita mo siya sa corner, masasabi mo na, wow, may grabe, like di ko ma-imagine, para ang surreal pa rin talaga ng feeling na may ganito nga klaseng achievement. And syempre hindi ko ma-achieve lahat ng to if it weren't for the people who support me, my fans, my supporters. Talagang ginagawa ko naman lahat ng ito for, hindi lang para sa akin pero it's actually for them. It's all about giving back. Yeah, just to be reminded of those moments, talagang parang it makes me feel more motivated and inspired. Yeah, nostalgic, grabe. But thank you so much for watching ATM Adventure Taste Moments. Don't forget to like and to subscribe.